Inay! Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba mabaho ang lugar na ito? Bakit ka bumalik dito? Naroroon ka na sa malaking bahay, di ba? Ayaw mo nga akong paapakin dun eh. Dahil sinasabi mong mangangamoy squatter ang bahay na yon. O bakit naririto ka? Nakakaya naman sa'yo at mangangamoy squatter ka dito. Inay, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko lahat ng mga sinabi ko sa inyo noon. Patawarin niyo ako, Inay! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, Mama. Ang aga niyo namang nagising. 3:00 pa lang ng madaling araw Hindi pa ako makakatulog sa paghihintay sa iyo. Ito ba ang oras ng pag-uwi ng isang dalaga? Mama, ano ba naman kayo? Sumusobra na ho kayo. Hanggang kailan niyo ba ako itataratong bata? Dalaga na ho ako Yan na nga eh. Dalaga ka na. Kaya iniingatan ka. Iniingatan niyo ko? Saan din niyo ako iniingatan? Kanino niyo ako iniingatan? Dito sa Pilipinas. Anak, alam mo namang maraming masasama ang loob dito. Maraming masasama ang loob. Mama, hello? Bakit ho? Sa Amerika ho ba ay walang masasama ang loob? Kung napag-ingat ko ang sarili ko noong nasa Amerika ako, dito pa kaya sa Pilipinas na mismong bayan natin? Hindi ka pa masyado kasing pinapansin noon dahil bata ka pa. Pero ngayon, dalaga ka na at maganda. Pero mama, baka nakakalimutan ninyo. Mag-isa lamang akong namuhay sa Amerika noon. Pero walang masamang nangyari sa akin. Ngayon pa kaya, nadalaga na ako at naririto na ako sa Pilipinas? Alam mo, marami akong napapanood sa TV na hindi magandang nangyayari sa mga dalaga. Kaya... Napipikan na ako sa inyo. Makapasok na nga sa kwarto ko. Audrey! Audrey! Kinakausap pa kita! Bumalik ka dito! Ay, naku. Hindi na ako pinansin. Ang batang ito talaga, oo. Palibhasa, lumaki sa ibang bansa. Kaya dala-dala ang kultura ng bansang pinanggalingan niya. Masyadong liberated. Claudia, halika nga tulungan mo ako dito sa mga dala ko, anak. Inay naman! Nakikita ninyong may ginagawa ko dito Iniistorbo niyo ako. Sandali lang naman, anak dahil mabigat tong dala ko. Mamaya na ho! Anong mamaya na? Kaninang umaga pa nga dapat i-deliver ang mga damit na ito Magagalit na sa akin si Ma'am Aurora kung hindi pa ito madadala sa bahay niya. Kay Doña Aurora lang pala Hayaan nyo na yun. Mabait naman yun Ano naman kung mabait? Aabusuhin na ba natin ang kanyang kabaitan? Matakot naman tayo. Baka magtampo yun. Mahirap pag nagalit ang isang mabait na tao. Hindi yung magagalit, Inay. Mabait na Kung yan bang pangangatwiran mo sa akin sinamahan mo na ako dyan sa may labasan. Di sinsana'y nakarating na ako sa paradahan ng tricycle ngayon. Kayo nga dyan ang dakdak ng daktak Kung umalis na kasi kayo, sa halip na utusan nyo ako di sumakay na lang kayo mag-isa. Bakit hindi ko magbuhat-buhat mag-isa dahil mabigat nga. Mabigat pala Bakit ako ang tinatawag ninyo? Bakit hindi na lang kayo magpasama sa iba? Kanino ako magpapatulong? Ikaw tong anak ko Kaso nga, ayoko dahil mainit. Isa pa, makikita naman ako ng mga tambay dyan sa labas. Sige, magpapatulong ako sa mga tambay dyan. Pero hindi kita mabibigyan ng pera mo. Dahil ang ibibigay kong pera sa'yo, ayun na lamang ang ipang-uupa ko sa tutulong sa aking magbuhat. Sige na. Ang init-init
Hindi ko lang talaga kailangan ng pera. Hindi Ay, pa nako, danyan mo na para hindi na ako abutan ng dilim pag-uwi. Ay, kanina ko pa nga ito hinihintay eh. Dahil tinanong na ng anak ko ang isa niyang blusa. Ay, nako, Ma'am Aurora, pasensya na ho kayo. At wala akong makasamang magbuhat eh. Madalas kasing wala sa bahay ang aking dalaga, kaya walang tutulong sa akin sa pagbubuhat nito. Ah, ganun ba? Oho, medyo may kabigatan, kaya kailangan talagang may kasama akong magbubuhat. Oo nga, ano. Ang dami kong palang binigay na labahin nyo. Yun kasing anak ko, mayat maya nagpapalit ng damit. Maging ako dahil sa init ng panahon, madalas din akong nagpapalit. Ah, teka, ito pala ang bayad ko sa paglalabada mo. Dagdagan ko na para naman may pakonsuelo ako sa iyo. Ay nako, wag na ho. Nakakaya naman ho. Late ko na nga pong ibinalik tong mga damit ninyo eh. Dadagdagan nyo pa ang upa ko sa paglalaba. Ay naku, tanggapin mo na. Nagpamasahe ka pa sa tricycle. Mahirap maglaba, kaya ito, tanggapin mo na ang karagdagan. Ay nako, salamat kung ganoon. Napakabait ninyo talaga, ma'am. Walang anuman. O, papaano? Tatawagin kita ulit pag magpapalabada ako ha. Oho, sige po. Aalis na po ako. At maraming salamat po ulit. Wala pa pala dito ang bagong damit na kabibili ko lang. Teka, tatanungin ko si Mama. Mama! Oh, anak, bakit? Yung bagong bili kong dress, bakit wala dito sa aparador ko? Di ba ginamit mo na yun nung isang araw? Oho! Baka nandoon pa sa salas. Itong si Dolor talaga, oo. Kababata pa ulyanin na. Sinabi ko nang ilagay doon sa aparador na lalagyan ng damit mo. Hindi pala nilagay. Baka nasa kusina yon. Nanonood ng TV. Puntahan ko at tatanungin ko kung saan niya dinala yung damit mo. Sandali lang, ha? Dolor! 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 Ma'am? Halika ka sandali. Ma'am, ano po yun? Dolor, hindi kita pinagbabawalang manood ng TV. Pero sana naman, bago ka manood ng TV, tapusin mo muna ang trabaho ninyo sa loob ng bahay. Ma'am, tapos ko na po ang trabaho ko eh. Bakit yung inuutos ko sa iyo na ilagay mo ang mga damit ng anak ko na ilagay mo na sa aparador yung nilabhan ni Alicia? Bakit hindi mo pa inilagay doon sa lalagyan ng damit niya? Po? Ma'am, nilagay ko na po lahat ang mga damit sa mga aparador ninyo. At aparador ni Ma'am Audrey. Sigurado ka? Opo, nailagay ko na po dun sa aparador ninyo, Ma'am. At Kung sa aparador ganon, ni Ma'am Audrey. kung ganun, bakit hindi makita ng anak ko ang damit na gusto niyang isuot? Hindi ko po alam. Basta po, inilagay ko na po lahat sa aparador ni Ma'am Audrey. Mula sa mga damit niya, blosa, t-shirts, pantalon, at mga underwears niya. Nilagay ko na po lahat dun. Kung inilagay mo na, bakit hinahanap pa rin niya sa akin? Hindi ko po alam, Ma'am. Ay, nako. Kung saan-saan mo siguro na ilagay. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Kung saan niya inilagay ang blusa niya o mga t-shirt niya, doon mo rin ilagay. Yung mga nakahangil kung saan niya madalas ilagay, doon mo rin ibalik. Kasi walang pasensya yung Ma'am Audrey mo. Ha? Lalo na sa paghahanap. Sige na, lapitan mo na ang Ma'am Audrey mo. At ikaw ang maghanap ng damit na hinahanap niya. Opo, Ma'am. Ano? Hindi nakita ni Dolor ang damit na gusto mong isuot? Hindi ho. Hayaan ho ang aparador ko. Dapat sana ay nakahanga na dyan. Hindi kaya tinupi ni Dolor sa harip na ihangol niya, hinalo sa mga blouses mo. Inisa-isa ko na ho ang lahat ng aking madamit. Tingnan kong lahat ng laman nitong aparador ko eh. Pero wala. Ang mahal-mahal pa naman din ang pagkakabili ko nun sa Amerika. Kung ganun, saan napunta yon? Teka, pupunta ako kung saan nilapag ng labandera nating si Alicia. Baka naiwan lamang doon sa salas. Dito ka lang, ha?
lechon manok ang ulam natin. Masasaya na naman ng mantika ang labi ko. At hindi lamang laging sardinas ang ulam. Sarap! Ay, ang mabuti pa ay magsandok ka na. At nang makapagpahinga na tayo. Magsasando? Wala pa namang kanin. Ano? Bakit? Hindi ka pa ba nagsasaing? Hindi pa. Ano ka ba naman, anak? Ang magsaing na nga lang ang gagawin mo eh. Kinatatamaran mo pa. Hindi niyo ba nakikita ito, Nay? Bagong manicure ako. Masisira ito kung magsasayang ako. Di sayang ang pera na binayad ko. Oh, at may pera ka pa pala eh. Akala ko ba wala kang pera kaya ka nanginit sa akin kanina? Inutang ko ito. Ano? Inutang mo ang pagmamanicure mo? At paano mo mababayaran ang manicure na yan eh? Wala ka namang hanap buhay. O, di ba? Bibigyan niyo naman ako ng pera dahil nag-deliver kayo ng labada ninyo. Oo nga. Bibigyan nga kita ng pera. Pero hindi ibig sabihin na ipambabayad mo lamang ng manicure mo ang perang yon. Ano ba naman kayo, inay? Pera ko na ang bibigyan niyo sa akin. Kaya wala na kayong pakialam kung saan ko gagastusin ang perang ibibigay ninyo. Hindi na nagtanong pa si Audrey tungkol sa bagong bili niyang damit. Siguro, nahanap din ni Dolor. Ang babaeng yun talaga, oo. Nauuna pa yata ang panunood ng TV kaysa sa trabaho dito sa loob ng bahay. Mama? Oh, bihis na bihis ka, anak. Aalis ka na naman pa. Abay, gabing-gabi na. Inimbitan ako ng isa kong kaibigan dahil despedida niya. Pupunta na siya sa Australia. Pero anak, gabi na. Ano naman kung gabi na? Hindi mo ba alam ang pwedeng mangyari sa'yo sa daan, anak? Nandyan na naman kay Mamay. Lagi kayong nag-iisip ng mga negatibo. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Dahil iba na ang panahon ngayon. At isa pa, ha? Kababae mong tao, gabi na, aalis ka pa ng bahay. Kahit na babae ako, taekwondo champion yata ito. Silang dapat mag-ingat sa akin. Ano magagawa niyang kaalaman mo sa taekwondo kung baril na ang kaharap mo? Yan na nga ho ang isang bagay sa kaalaman ko sa taekwondo. Dahil kaya kong ilagan ang tama ng baril. Tumbling-tumbling lang ang karap ng baril nila. Sa malayuan siguro, kaya mo. Papaano anak kung tinutukan ka ng malapit sa'yo? Makakailag ka pa ba, ha? Mama, ngayon pa ba kayong mag-aalala? Naririto na ako sa Pilipinas. Relax lang kayo, Mama. O, paano, Mama? Aalis na ho ako. At wag na ho niyo akong hintayin dahil baka umaga na ho ako makakauwi. Inday! Tawagin mo na yung driver. Sabihin mo, aalis na kami. Wow, ang ganda mo ngayon, Claudia. Bagay na bagay sa'yo ang galing suit mo. Siyempre naman. Branded yata to. Oh, opera lamang ba tayo dito, ha? Medyo napagod ako kasi. Ha? Napagod ka? Hindi pa nga tayo nakakaumpisang sumayaw, napagod ka na kaagad. Napagod ka o lasing ka na, ha? Trabaho pa kasi bukas, kaya kailangan ko ng pahinga. Ang bihira ka naman, oh. Lalaki mong tao at saka ikaw ang nagyaya. Para ka namang hindi lalaki yan, eh. Hindi pa nga nakakalahati ang bill. Alam mo naman na hindi ako umiinom eh. Ano kaya kung uwi na tayo? Gabing-gabi na, oh. Uuwi. Hindi pa tayo nag-e-enjoy. Nagyaya ka ng umuwi. Halika na. Sayaw muna tayo. Oh, mabuti naman at nadala mo kaagad itong mga pinalaba ko sa'yo. Kayo lang kasi, mami, ang nagpalabas sa akin kahapon. Kaya damit nyo lamang ang nalabhan ko. Mabuti kung ganon. Ang lalim yata ng buntong hininga ninyo, ma'am. May problema ho ba kayo? Wala naman. Kaya lang hindi pa umuwi ang anak ko. Ho? Saan ho ba nagpunta si Audrey? Ewan ko, dahil pinauwi ang driver niya. Pinag-commute si Igmi at siya na mismo ang nagmaneho ng sasakyan niya. Wala namang nagawa si Igmi kundi ang iwan niya si Audrey. Iba na talaga ang takbo ng kaisipan ng mga kabataan ngayon. Yung anak mong si Claudia, hindi ba't kasing edad lamang siya ng anak ko?
Mabuti pa nga si Audrey. At kahit paano ay nagpapaalam sa inyo. Yung anak ko, basta na lamang umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi sinasabi kung saan pupunta. Nagpaalam siya sa akin na dadalo sa isang dispedida. Pero hindi pa nga dito nakakawi. Nagpaalam ulit na may pupuntahan daw parte. Hindi ko naman mapigilan dahil sa cellphone lamang kami nag-usap na dalawa. Ay nako, ewan ko ba sa mga kabataan natin ngayon. Ibang-iba na ang kilos kung ikukumpara sa atin noon. Opo, Mama. Pauwi na ho ako. Hay nako, baka kung saan ka na naman tutuloy niyan. Tulad ng isang gabi. Sabi mo, pupunta ka ng dispedida ng isa mong kaibigan. Hindi ko alam. Dumiritso ka na pala sa isa pang party. Mama, talagang uuwi na ho ako. Kasi inaantok na ako eh. Paano, Mama? Bye, Mama. Sige anak, mag-ingat ka dyan. Oho, love you, Ma. Ay, hindi ang I love you mo ang kailangan ko. Kundi ikaw, kaya mag-ingat ka ha. Bye! Ay, ang mama talaga. Super OA. Hindi na nasanay sa... ha? May nag-o-overtake niya. Ha? Yung nag-overtake na sasakyan. Biglang hinarang ang sasakyan sa daraanan ko. Anong gagawin ko? Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Let's enjoy! Party, party! Woo! Dancing queen! Ano? Sa lakas ng tugtog, inaantok ka na. Napaka-killjoy mo talaga kahit kailan. Uwi ka na. Uwiin tayo. Inaantok na ako eh. Ano? Sa lakas ng tugtog, inaantok ka na. Sige pa, saya pa tayo! Anong oras na ba? Tingnan mo nga, tulad ako. Nagpasalas 12 na. Isa pa, may trabaho pa. Ano kung may trabaho ka pa? Ito naman, parang hindi lalaki. Umindak ka para mawala yung antok mo. Sige na! Yung mo yung katawan mo para mawala yung antok mo. Sige na! Alas 4 pa kasing gigising ko bukas eh. Malilit ako niyan. Paminsan-minsan na naman ito. Anong paminsan-minsan? Doon nga isang gabi nag-disco na tayo ah. Bakit? Hindi ka ba masaya na kasama ako sa ganitong lugar? Umuwi na tayo. Kung hindi, iwanan na kita dito. Ano? Dalawang mama ang lumabas ng sasakyan at patungo sila dito sa kinaroroonan ko. Pre! Hindi yan ito, kaya ako dapat ang mauna. Pambala ko eh. Hindi dyan, pero ako naman may hawak ng baril eh. Hoy! Okay, bumababa ka ng kotse mo! Ako! Mama! Muli kong may apply ang kaalaman ko sa taekwondo. Kaya lang, dapat ay nasa time. Hindi ka bababa! Ha? Hindi ka bababa! Pre! Kaya pangapaka ka ng kabataan niya! Medyo malayo sa akin ang lalaking may hawak ng baril. Kung malapit lang sana, pwede kong gamitin ang pintuan ng sasakyan para maitulak ko siya. Baba na! Baba! Hindi ka bababa, ha? Hindi ka bababa! Hindi ka bababa! Lessons of Isa! mine, Audrey. Dalawa! Okay. Bababa na! Isang! Kalad ka rin mo siyang ipasok sa kotse! At talaga palang tutuhanin mong iiwanan ako dito, ha? Kaya mo pala akong iwanang mag-isa dito. Hindi ka naman marunong kasi umintindi. Alam mo may trabaho pa akong bukas. Ganon? Mas mahal mo pala ang trabaho mo kaysa sa akin. Kung mawawalan ako ng trabaho, paano ang pag-aaral ko? Paano ang kapatid kong umaasa sa akin? Ang hirap kasi sa'yo, wala nang mahalaga kundi yung besteng trabaho mo at kapatid mo. Paano naman ako? Nobya mo ako, pero binabaliwala mo ako. Pag-ulawa mo naman ang hinihingi ko sa'yo eh. Alam mong trabaho ko lang ang inaasahan ko para makapag-aral ako sa gabi. At may kapatid pa akong umaasa sa akin. Hindi mo naman yun. Dangan din lang na kaya mo akong iwanang mag-isa dito sa loob ng disco house. Pwes, mabuti pang mag-break na tayo. Ano ka ba? Break na agad? Simpleng-simpleng bakit pinalalaki mo? Simpleng bagay lamang ba yung pag-iwan mo sa akin sa loob ng disco house?
Pwede mo nang iwanan kitang mag-isa doon. Umalis ka na, hindi ba? Kung hindi pa ako humabol sa'yo, di nandun pa ako sa loob ng disco house. Tinakot lang naman kita para alis ka na rin. Basta, break na tayo. Ano ba? Para ka namang bata Pinakaayoko sa lalaki, yung tinatakot ako. Kaya kung kaya mo akong iwanan sa loob ng disco house, mas kaya kitang iwanan. Kaya break na tayo. Claudia! Bakit kaya? Ganito na lamang ang nararamdaman kong kaba. Para akong ninenervyos. Si Audrey, nasa na kaya siya? Sabi niya nasa daan siya. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Saan kaya nagpunta ang batang yun? Malayo naman yata ang lugar na pinuntahan para abutin siya ng ilang oras sa daan. At talagang ninenervyos ako. Sa bagay, madalas naman siyang gabihin sa pag-uwi. Siguro nga hindi pa rin ako nasasanay hanggang ngayon. Madalas na naman siyang umuwi ng gabing-gabi. Teka nga't pipilitin kong matulog. Tutal ang sabi sa akin kanina, nasa daan na siya. Uuwi na siguro yun mamaya. Dali mo maglakad. Aray ko, bitawan mo ka. Nasasaktan na po. Mahimig ka. Kundi, ilalagay ko sa buhanga mo itong hawak kong baril. Medyo malayo na kami sa may highway. At nasa kasukalan na kami. Kailangan makaisip ako ng paraan para hindi ako tuluyang makalayo sa highway. Hanip ang katawang pare, oh. Kahit nakapantalon, kitang-kita ang alindog. Uunahin ko ang may hawak sa akin. Hatakin ko siya. Paharap sa may hawak ng baril. Para siyang mabaril ng may hawak ng baril ng ganito. Abay, lalabang ka. At ngayon, ang baril, kailangang mabitiwan niya. Sisipain ko ng ganito. Nabitiwan niya ang baril. Pero hindi pa ang isang sipa. Ayun, tumba siya. Kailangang makalayo ako dito kaagad. Tatakbo na ako. Ayun na nga si Claudia. Iniwan na nga ako rito pagkatapos na makipag-break sa akin. Paala siya. Kung break, di break. Marami atang babae din. Mas malaking trabaho kaysa sa babae. Makauwi na maaga para maaga din akong gigising bukas para magtrabaho. Oh, salamat. Kahit paano, ay nakarating na ako dito sa bayan. Pero wala pa rin akong mahinga ng tulong. Walang katao-tao. Hindi bali. Ang importante, nakalay na ako sa lalaking nagtangka ng masama sa akin. Huli ka! Alam mo siguro, nakakarakas ka sa akin, ha? Itong sa'yo. Dahil marunong kang manlaban. Ito pa ang isa. Binahirapan mo ako masyado. Pati baril ko nawala dahil sa'yo. Kaya, pahihirapan din kita. Nagkamali ka ng bilangga. Heto pa! Tumba siya. Tatakbo ulit ako hanggang sa makalayo ako dito. Kanina pa ako dito. Hindi pa rin ako nakaalis. Paano naman kasi? Wala nang masasakyan na dumaraan dito. Uling 13 ko na siguro yung napara ni Claudia kanina. Ako ngayon ang walang masakyan. Mabuti pa. Maglakad-lakad ako. Baka sakali may maling ulit na tricycle. Aarigin ko na lang para siguradong may masasakyan ako. Kaya sigilin mo sa akin ng mahal. Ano kaya kung lalakarin ko na lang, total. Hindi naman kalayon dito yung bahay. Tama. Maglalakad na lamang ako pa uwi. Teka. Parang may tumatakbo ah. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Teka. Parang may babaeng binubulong sa unaran. Kakamali ka. Dahil black belt din ako. Hindi ako papayag, hindi ako makakagali sa'yo. Ito pa! Tulungan niyo ako!
Tulungan niyo ako. Yung babae, humihingi ng tulong. Nasa likuran ng gusaling ito. Tutulungan ko siya. Tatakbo ko para matagpuan ko kagad ng babaeng yan. Kawawa naman siya. Pero saan ako dadaan? Salamat. Kahit paano nakalayo na ako. Hinto lamang ako saglit. Magpapahinga lamang ako ng konti. Saka ako tatakbo ulit sa gilid ng kalsada. Kailangang makasakay ako kaagad ng kahit anong klaseng sasakyan. Basta ang malaga, makalayo ako sa lalaking yun. May nakikita kong papalapit. Nasundan na naman ako ng lalaking yun. Tatakbo ako ulit. Yung babae hinahabol ko. Nasagasaan na tinakbo ka na ng kasagasa sa kanya. Ako, patay na yata ito Teka, pupulsuhan ko Naku, buhay pa. Kailangang maisugod ko sa ospital. Pero paano? Bihira na yung sasakyan na dumadaan dito Dahil gabing-gabi na. Bumalik na kanya malay. Hindi siguro ito napuluhan kaya bumalik na kanya malay nga kagad. Miss? Nasaan ako? Mabuti naman nagising ka na. Okay ka lang ba, miss? Wala bang masakit sa'yo? Rika, hindi ka ba nabundulang sa sakyan na yun? Nasaan ako? Hindi ka ba taga rito? Narito ka sa bayan ng San Miguel? Teka, ihahag na kita. Saan ka ba nakatira? May tricycle palang paparating Teka, tatawagin ko. Para! Salamat naman ito. Masasakyan na tayo. Ang mabuti pa siguro, dalawa na tayong sasakay sa tricycle na to. Huwag kang mag-alala, miss. Ikaw ang una kong pabababayin para masiguro ko naligtas ka na. Sige na, sumakay ka na. Saan ba ako uuwi? Bakit? Wala ka bang bahay na uuwian? Tigasan ka ba? Bakit mo tinatanong kung saan ka uuwi? Magtatanong ba ako kung alam ko? Alam? Talagang nagpaiwan na ang mukog na yun. Hindi na niya ako sinundan. Bakit? Siya lamang ba ang lalaki dito sa mundo? Sa ganda ko namang ito, madali ko siyang mapapalitan. Baka mayaman pang ipapalit ko sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Teka nga't tatawagan ko ang isa kong nobyo. Ito ang maganda. Kung dala-dalawa ang nobyo ng isang babae. Pag nawala ang isa, hindi mawawala ng nobyo. Dahil may reserva. Ewan ko lang kung anong gagawin ng kumag na Albert na yon. Sa oras na makita niyang mayroon siyang kapalit kaagad. Ano pang tinatayo mo dyan? Sumakay ka na. Hindi ko kasi alam kung saan ako uuwi Bakit? Wala ka bang bahay na uuwihan? Taga saan ka ba? Bakit mo tinatanong kung saan ka uuwi? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit? Wala ka bang bahay na uuwihan? Taga saan ka ba? Ako, budol-budol yata ang babaeng ito. Gusto pa yata akong isahan. Sige na, sumakay ka na. Baka makita ka na namang lalaking humahabol sa'yo. Lalaking humahabol sa akin? Bakit? May humahabol bang lalaki sa akin? Hindi mo rin alam na may lalaking humahabol sa'yo? Teka, naalog na yata yung ulo nito. Tawag kakabagsak ng ulo niya kanina. O kaya nasak pa rin dahil sa halos magkasunod na magandang nangyari sa kanya. Hindi. Teka. Pre, sasakay na kami ha. Sige na, miss. Sumakay ka na.
Baka hindi ka yung babaeng hinahabol ng isang lalaki kanina. Sige na, sumakay ka na para maiuwi na kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hello, Conrad! Si Claudia to! Oh, sweetheart, napatawag ka. Hindi mo na kasi ako tinatawagan eh. Pasensya ka na, sweetheart. Masyado lang akong busy. Alam mo naman ang klase ng trabaho ko eh. Madalas akong nabibistino sa ibang lugar. Teka, kumusta ka na? Nasaan ka pala ngayon? Eto, namimiss na kita. At, hindi ba't may sasakyan ka? Oo, pwede ako ngayon kung gusto mo. Puntahan kita dyan sa inyo ngayon. O magkita tayo sa labas. Gabi na. Kaya, sunduin mo na lamang ako sa may labasan. Baka, makita ka pa ng inay ko. Sige, hihintayin kita sa may labasan. Sa dating lugar, kung saan kita madalas hinihintay. Akala ko talaga kanina, inahabol ka. Dahil bigla ka tumba sa harap ng sasakyan. Walang iya din ang driver ng sasakyan yun. Hindi man lang bumba sa sasakyan niya para tingnan ka sana. Kitang-kitang naman na bumagsak ka. Ay nako, mga tao nga naman mo. Walang pakialam sa ibang tao kahit nakadisgrasya. Bay, kamuntik ka na niyang mabangga. Bakit ka pa nagtatakbo kanina? Akala ko tuloy, ikaw yung babaeng sinaktan ng isang lalaki. Tumihingi ng tulong kaya nagtatakbo. Hindi na naman ang babaeng ito. Kanina pa ako sasalita dito eh. Hindi man lang umimi. Tao ba talaga ito? Hindi pa sinasabi sa driver kung saan siya bababa. Hindi kaya aswang ito. Teka. Ano miss? Naalala mo na ba kung saan ka uuwi? Ha? Masama yata yung pagkabagsak mo kanina kaya hindi mo na maalala kung saan ka nakatira. Yeah, sabihin mo na sa tricycle driver kung saan ka niya ibababa para hindi na tayo masyadong makalayo at maihatid ka na namin sa bahay ninyo. Hindi ko talaga alam kung saan ako uuwi eh. Ano? Hindi talaga. Nakapambudol-budol yata ang babae ito. Gusto pa yata kung saan eh. O baka naman wala lang siyang pamansahe. Nagkukunwari lang. Sa bagay, maganda siya. Hindi baling mabudol ako. Ngayong gabi. Aalahin ko na lang na siya yung magbabayad ng pamasahe niya. Baka sakaling biglang maalala kung saan siya nakatira. Huwag kang magalala. Ako na lang. Nabahalang bayad ng pamasahe mo. Sabihin mo lamang sa driver kung saan ka bababa para makadiretso na tayo sa bahay ninyo. Kasi sa pananahimik mo, may natutuwa itong driver dahil kikita siya. Medyo malaki-laki o malaki-laki yung sisiling sa'yo dahil malayo na yung tinatakbo natin. Malayo pa yung uwian mo yata. Ano ba? Saan ba kayo talaga bababa, miss? Kanina ko pa binabagdakis tong kalsada. Malapit na ba tayo sa bahay ninyo? O sa kabilang barangay pa? Saan ka ba talaga bababa? Oh, napipikon na yata itong driver ng tricycle, no? Saan ba talaga? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Sabi nang hindi ko alam kung saan ako uuwi eh. Ay nako, seryoso ka ba? Kung alam ko ba ay pagtsatsagaan kitang kasama, ang kulit-kulit mo. Anak naman ang buhay ako. Ako pa nga ang masama nito. Kaya ako na nga itong nagmamagandang loob sa'yo. Ikaw pa yung masungit. Ang kulit-kulit mo kasi. Sandali, tingin ko muna yung tricycle ko. Oh, bakit pa Bakit mo tinigil yung tricycle mo? Wala yata kayong pupuntahan eh. Kaya dito na kayo. Uwi na ako. Kanina pa kayong dalawa nagtatalo.
Pare, pasensya na. Taga rito ako. Ito. 1,000. Umasahin namin. Dumiretso ka. Saka ka kumanan. Bahay na namin. Salamat sa'yo, pare. Dolor, anong oras ka nagising? Mga alas 5 po, ma'am. Hindi mo ba nakikita ang Ma'am Audrey mo? Hindi pa po. Pero nakita ko na po si Mang Igme na nagkakapi kanina. Madaling araw na naman siguro umuwi ang Ma'am Audrey mo. Baka natutulog pa yun hanggang ngayon. Teka. Tekpan mo muna itong pagkain na. Titignan ko siya sa kanyang kwarto. Ay, naku. Anong oras naman kaya umuwi ang babaeng to? Nandito na ako sa pintuan ng kwarto niya. Audrey! Audrey, anak! Gising ka na ba? Audrey! Ay, natutulog pa siguro. Teka nga't bubuksan ko ng pintuan nitong kwarto niya. Audrey! Wala sa kama niya si Audrey. At hindi nagalaw ang arrangement ng kanyang kama. Kung ganon, hindi pa umuwi ang aking anak. Hindi kaya kararating lamang niya at nasa banyo. Pero wala yung kanyang bag. Teka, titignan ko doon sa banyo. Audrey! Audrey, anak! Audrey! Bukas ang pintuan ng kanyang banyo. Pero wala siya. Ibig bang sabihin, hindi pa umuwi ang aking anak hanggang ngayon. Pero ang sabi naman ni Dolor, na nakita niya si Igby. Teka nga, ipapatawag ko si Igby. Dolor! Halika nga rito. Puntahan mo si Igby at sabihin mo sa kanya, gusto ko siyang makausap. Pumasok ka na. Bahay mo ba ito? Ano ba sa tingin mo? O sige, nagugutom ako eh. Gugutom na rin ako. Kaya lang, hindi na ako nakabili ng pagkain sa labas dahil gabi na masyado. Maaga kasing nagsasari mga kantin dito eh. Pag ubus na yung paninda, nagsasara na sila. Ha? Ganun ba? May mga kainan pa naman dito. Kaya lang, maghihintay ka. Lulutuin pa nila yung in-order mo. Maghihintay tayo. Hindi katulad sa mga turo-turo na sinasabi mo, kakain ka lang. Turo mo lang yung gustong kainin sa harapan mo, yun na. Luto ng ulam. Teka, hindi ba alam ang gayong kantina? Kala ko gutom ka na. Gusto ko nang kumain. Kumakalam na ang sikmura ko eh. Hindi mo ba ako pagkakainin? Aba, teka. Pinatuloy na nga kita dito sa bahay ko eh. Gusto mo bang pakainin kita? Bakit? May binigay ka bang pera sa akin? Aba, ito, makapagsalita, akala mo kung sinong senyorita. Arte-arte. Kaya lang sa pa. Kung gusto mo lang matulog ka na. Anong sabi mo? Umuwi na si Igme sa kanila. Opo. Pupunta raw siya ulit dito kung ipapatawag na siya ni Ma'am Audrey. Teka, bakit siya umalis? Hindi ko pa siya nakakausap. Paano kung may pupuntahan ako ngayon? Di maaabala lang ako dahil ipapatawag ko siya ulit. Bakit kasi siya umuwi kaagad? Di ba pinatawag ko siya sa'yo? Opo, kahit naman nandito po siya hindi naman kayo maipagmamaneho Dahil wala po siyang sasakyan. Anong sinabi mo? Walang sasakyan? Ginamit pa nilang dalawa ni Audrey ang sasakyan noon. Nung isang gabi. Bakit wala? Wala ho yung sasakyan, ma'am. Pinauwi na raw kasi siya ni Ma'am Audrey pagkagaling nila dun sa party na dinaluhan ni Ma'am Audrey. Ano? Hindi umuwi ang anak ko. Kung ganun,
Nasaan siya? Saan nagpunta? Dati-rati naman, hindi siya makauwi. Magme-message sa akin. Pero ngayon, hindi nga siya nakauwi. Walang message sa akin. Ditawag sa telepono. Hindi niya ako tinawagan. Nag-aalala na ako sa kanya. Kailangan maipagbigay alam ko na sa mga pulis ang hindi pag-uwi ng aking anak dito sa aming bahay. Oh, Kayo pala, Ma'am Alicia? Ito na po yung damit? Kumpleto mo ba to? Oo naman. Kailan ba hindi Nandyan yung kumpleto ito? bandera namin. Nung isang araw kasi, hinahanap ng damit si Ma'am Audrey. Siya nga pala. Ito na pala ang bayad sa servisyo ninyo. Nabibigay po ni Ma'am para hindi na siya maistorbo pa. Dolor, si Alicia ba yan? Opo! Si Aling Alicia po. Papasukin mo siya dito. Mayroon akong sasabihin sa kanya. Magpapasama na lamang ako kay Alicia. Pupunta kaming dalawa sa presinto. Pasok daw kayo. Salamat. Alicia, halika. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa'yo. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung ngayon ko lang nadala tong mga damit ninyo. Tinanghali kasi nang gising yung anak ko eh. Hindi ko naman mabuhat mag-isa hanggang sa may kalsada. Ma'am? Ha? May sinasabi ka ba? Siya nga pala. Pwede bang samahan mo ako ngayon sa presinto? Ha? Sa presinto? Bakit po? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko hanggang ngayon. Gusto kong magpatulong sa mga pulis para hanapin ang aking anak. Ang sakit ng katawan ko. Miss, buti naman at gising ka na. Ganyan ka ba talaga gumising? Tanghali ng tapat ah. Teka, ngayon ko lang napansin may dugo ang ibaba ng ilog mo. Teka, pati kabilang pisngin pala. Magkabilang braso mo. Parang nangingitin. Teka, may masakit ba sa'yo? Masama nga yata na pagkakabagsak mo. Teka, talaga bang nabangga ka kahapon? Ha? Oo nga. Nangingitim ang braso ko. At ang mga kamay ko, ang dumi. Pati pantalon ko, maputi. Ano pa talaga nangyari sa'yo? But, nga pala, anong pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan ko? Ano nga pang pangalan ko? Teka, pati pangalan mo hindi mo alam. Ang ibig mong sabihin, wala kang naaalala? Na-amnesia ka? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Bihis na bihis ka na naman. Saan ka ba pupunta? Yan lamang ho sa tabi-tabi, inay. Umuwi dito sa bahay para hindi ka gabin sa daan. Para naman akong bisita sa lugar na ito. Kilala ako ng lahat ng mga tao dito sa lugar natin, inay. Ano ba naman kayo? Ay, ang ibig kong sabihin, maaga kang umuwi para may tao dito sa bahay. Alam mo namang dito sa atin kita lamang nila, matunugan lamang nila na walang tao sa loob ng bahay, luluban na nila. Bakit pa? Nandito naman kayo palagi sa bahay. Hindi ako matutulog dito sa bahay ngayong gabi. Ha? Bakit? Nagpapasama sa akin si Ma'am Aurora sa bahay niya para hindi malulungkot. Bakit niyo sasamahan? Marami naman siyang katulong sa bahay nila. May driver pa nga Nalulungkot nga siya, kaya kailangang may kasama siya. Bakit naman siya malulungkot? Ang yaman-yaman nga niya Isa pa, nandito na yung anak niya. Yun na nga nawawala yung anak niya. Kaya siya nalulungkot at nag-aalala. Ay naku, kaya kailangan nasamahan ko siya ngayong gabi para naman hindi siya masyadong malulungkot at mag-aalala.
Seryoso ka? Hindi mo talaga naaalala? Hindi lamang ang tira mo, kundi pati pangalan mo? Oo, wala akong maalala. Maliban lamang noong tinulungan mo akong tumayo sa may kalsada. Ano bang nangyari sa akin? Bakit ako nakahiga sa may kalsada? Nakita kasi kitang nagtatatakbo eh. At kung hindi ko nagkakamali, may isang lalaking humahabol sa tinakbuhan mo. Gusto yatang manakit sa'yo eh. Lalaki na gustong manakit sa akin? Oo. Hindi ko nakita pero boses lalaki eh. Yung sumisigaw na sinasaktan ka. Naririnig ko na may babae siyang binubugbog. Humingi ng tulong. Kaya ikaw na yun siguro. Bakit pa? Pwede ba yun hindi mo maalala? Wala talaga akong maaalala. Ah, teka. Wala bang pagkain dito? Talagang nagugutom na ako eh. May bigas dito. Kaya kung nagugutom ka, magsaing ka. Hindi ako marunong magsaing eh. Paano ba? Sa laki mong yan, hindi ka pa marunong magsaing. Paano ka nabubuhay kung pati kakainin mo hindi mo alam iluto? Hindi talaga ako marunong eh. Pero kung tuturuan mo ko, siguro naman ay matututunan ko. Dapat lang dahil sobra din akong napapagod dahil nag-aaral ako sa araw. Tatrabaho sa gabi. Nag-aaral ka at nagtatrabaho? Oo. Working student ako. Security guard ako sa gabi. Estudyante ako sa araw. Pero nga naka-absent na nga ako sa klase ko Pero ikaw ang inaasikaso ko. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang lahat ng magagastos mo. Ha? Naka, babayaran mo? Hindi pambili nga lang pagkain mo wala kang pambili. Babayaran pa kaya ako. Ang mabuti pa, kunin mo na sa kapatid ko ang damit na susot mo. Sinabi ko na sa kanya na pahiramin ka ng damit. Total, kasing laki lang naman kayo ng kapatid ko. Sige na, kunin mo na. Wala pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Pati palang kanyang sasakyan nawawala. Oo nga. Hindi ko naman masabi sa mga pulis kung nasaan siya. Dahil ang huling sinabi sa akin ay nasa daan na siya. Hindi ko alam kung saan siya huling nagpunta. Inay! Inay! Nandiyan ba kayo sa loob? Ano yun? Sino yung tumatawag? Anong kailangan mo, miss? Nandiyan ba ang nanay ko? Si Claudia, ang anak ko. Sinusundo na yata ako. Ang mabuti pa, lumabas ka at papasukin mo dito yung anak mo para samahan niyo lang ako dito. Masama nga yata yung pagkakabagsak mo sa lupa. Kailangan pala magpatingin ka sa doktor. Baka kung ano na yan. Sige. Teka, yung bag ko, may pera dun. Halika, samahan mo ko. Pero hindi ko alam kung saan ang ospital dito. Wala kang dalang bag. Ha? Wala ba akong dalang bag? Wala. At huwag mong iisipin kinuha ko yung bag mo Hindi ako magnanakaw. Wala naman akong sinasabi Malay ko. Sige. Huwag ka na magalala. Sasabahan naman kita sa ospital para mapacheck up mo yung ulo mo kung ano na yan. Ang sarap ng pagkain. Masarap pa lang maging mayaman, ano? Laging masarap ang ulam. O sige, kumain ka lang ng kumain ang ganda pala nitong anak mo, Alicia. Naalala ko na naman tuloy ang anak ko. Nasa na kaya siya? Nakasama pa yata ang pagpunta ko dito. Ma'am, dahil sa akin, nalungkot kayo. Hindi naman. Nag-alala lamang ako sa anak ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. At kaya ako nalulungkot dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Huwag po kayong maglala, ma'am.
nandito naman kami ng nanay ko eh. Sasamahan namin kayo lagi para hindi nyo maramdaman ang kalungkutan at hindi nyo maramdaman na nag-iisa kayo. Pasasahin namin kayo ni inay, ma'am. Talaga? Oho, basta tawagin nyo na lamang kami ni inay. Pupunta kami kaagad dito sa inyo. Alam mo, ang finding ng doktor base sa ikikwento ko sa kanya, masyado ka raw natakot nang makikita mong mababangga ka ng sasakyan. Kaya ka nahimatay. Kasi posibleng dahilan ng pagkabagok ng ulo. Pero sabi, babalik din ang memorya mo. Yung nga lang, hindi alam kung kailan. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Doon ka muna sa bahay, pansamantala. Habang hinihintay mong babalik ang memorya mo. Nakakaya naman sa'yo. Okay lang yun. Tagtagat mo lamang ang mga kakainin natin dahil ati kasi sa tikol ko eh. Pagkain. Sa ulit mo. Meron pa akong kapatid. Buti lang kamo. School lang siya sa school na pinapasukan niya. Kaya hindi ko na siya pinoproblema. Yung pag-peso niya. Tatanungin kung malaking utang na loob ang pagtulong mo sa akin, Albert. Wala yun. Basta pagtulungan na lang ninyo ng kapatid ko kung ano yung trabaho dito sa loob ng bahay. Dahil ako, talagang hindi na niyo ako maasa sa gawain bahay dahil trabaho lang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang maglalaban ng mga damit mo. Para ang kapatid mo na lamang ang magluluto. Dahil hindi talaga ako marunong magluto. Kung magluto nga hindi ka marunong. Maglaba pa kaya. At least, kukusot-kusutin lang. Kung pumalpak, hindi masyadong makaka-apekto sa'yo. Samantalang pag pinagluto mo po at pumalpak, siguradong apektado ka dahil hindi ka makakakain. Sabi mo talaga, tulitan ang galing. Sabi nagsaing hindi ka marunong. Ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Siya nga pala. Ano nga palang papangalan ko sa'yo? Kasi di mo alam yung pangalan mo eh. Ikaw, ano bang gusto mong ipangalan sa akin? Teka. Sunshine. Tama. Mula ngayon, tatawagin na kitang Sunshine. Claudia, lumabas ka na sa kwarto mo para matulungan mo ako sa may labasan. Hindi ba't ngayon lang araw para ihatidin yung mga damit ni Ma'am Aurora? Oo, ngayon nga. Kaya halika na at nang masamahan mo akong magbuhat itong mga damit. Teka, nakabihis ka. Alis ka na naman ba? Inay, nakahanda na bang mga damit na dadalhin kina Ma'am Aurora? Oo, at nagpapatulong nga ako sa'yo na bumuhat ng mga ito eh. Nang sa may isa kaysa may tricycle. Inay, ako na lamang po ang maghahatid. Ha? Anong sinabi mo? Ako na lang po ang maghahatid sa bahay ni Ma'am Aurora. Sigurado ka? Oho! Kaya gawin niyo na lamang ang iba niyong gawin dito sa bahay at ako na ang bahala sa mga to. Oh, Claudia, ikaw pala. Yan na bang mga damit na nilaban ng inay mo? Oo. Doon na palang bayad sa serbisyo ng inay mo, oh. Salamat. Oh, siya nga pala, si Ma'am Aurora. Wala ba siya? Naroon siya sa balkonahe sa itaas. Bakit? Nangako kami kasi ni Inay na bibisitahin namin siyang madalas. Kaso, nagpaiwan si Inay dahil marami pa siyang lalabhan. Ay, ganun ba? O sige, sasamahan kita sa kinaroroonan ni Ma'am. Tara na, doon sa taas. Salamat ha. Ang bait mo rin pala. Naku, kung sa kabaitan rin lang, naku, mas mabait yung mag-ina. Lalong-lalo na si Ma'am Aurora. Yung anak niya, mabait din ba? Oo naman. Gaya ng kasabihan, like mother, like daughter. Kaya halika na. Doon sa taas. Halika na. Oo. Alam mo, may narinig ako sa bayan kanina. Na ano? May mga gumagala raw na sindikato na kumukuha ng mga batang babae at mga dalaga at saka ibinebenta sa ibang bansa. Hindi kaya isa na dun si Ma'am Audrey?
na nabihag ng sindikato? Naku, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Napakabait ni Ma'am Audrey para lamang mahulog sa kamay ng mga walang awang mga tao ng sindikato. Ikaw talaga, mapagbiro ka. Hindi ka nauubusan ng mga biro. Gusto ko kasi nakikita kayong masaya, ma'am. Ayokong makita kayong nalulungkot. Ay, hindi mo yan maiaalis sa akin. Dahil hanggang ngayon, wala pa din yung anak ko. E di, pansamantala, ma'am. Habang wala pa yung anak ninyo, ako muna ang gagawin ninyong anak. Ano? Ang ibig kong sabihin, ma'am, sasamahan ko kayo dito sa bahay ninyo. Sa halip na iutos ninyo kay Dolor, ako na lamang ang utusan nyo. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Libre po ito. Hindi pa ako magpapabayad sa inyo. Ay, nako. Pwede ba naman ganon? Magsasayang ka ng oras sa aking bahay. Okay lang ho. Wala naman ho akong trabaho eh. Ha? Wala kang trabaho, kamo? Oo, ma'am. Kaya maibibigay ko sa inyo ang oras ko. Ay, bakit? Hindi ka na ba nag-aaral? Teka, ilang taon ka na ba, ha? Mag-23 na po ako sa susunod na buwan. Ano bang natapos mo? Wala ho, ma'am. First year college nang inabot ko. Kasi hindi kaya ng nanay ko na pag-aralin ako eh. Alam niyo naman ang klase ng trabaho niya. Ngayon nga lang siya nagkakapera ng malaki. Mula nang maging regular kayong customer niya sa paglalabada. Ganun ba? Pero teka, gusto mo bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Kung may magpapaaral sa akin, bakit hindi? Sige. Parang tulong ko na sa'yo. Papag-aralin kita para kahit papaano, mabago ang buhay mo. Talaga po, ma'am? Oo, basta ipangako mo sa akin na kung aral, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat po. May isang linggo rin pa lang hindi ako nakakapunta ni Ma'am Aurora. Hindi bale, makakapagkwentuhan na naman kami mamaya pagkahatid ko ng mga damit niyang nilabahan ko. Inay, may pagkain na ba? Oo. Halika na nga, tulungan mo na akong magbuhat itong nilabahan ko sa may labasan. Inay, alam niyo po, may sinabi sa akin si Ma'am Aurora kanina. Papag-aralin daw niya ako. Talaga? Sigurado ka? Papag-aralin ka ni Ma'am Aurora? Opo, kaya lang, may kondisyon. May kondisyon? Ano namang kondisyon yun? Doon ako titira sa bahay ni Ma'am Aurora, Inay. Ano? Doon ka titira sa bahay ni Ma'am Aurora? Oo naman. Siyempre, meron ba namang magsasayang ng pera nang walang kapalit? Anong ibig mong sabihin? Magtatrabaho ka doon bilang kasambahay ni Ma'am Aurora? Ako? Kasambahay? Sa ganda ko bang ito, Inay? Sa palagay nyo, papayag akong magtrabaho bilang kasambahay? Bakit? Mukha ba akong kasambahay para alokin ang trabaho sa bahay? Sinabi mo kasing papag-aralin ka at may kondisyon. Kaya yun ang naisip kong gagawin ni Ma'am Aurora. Ang gawin kanyang kasambahay kapalit ng pagpapaaral sa'yo. Hindi ganun ang napag-usapan namin, Inay. Papag-aralin niya ako, pero doon ako titira nang hindi nagtatrabaho ng gawaing bahay. Ano? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Dito ng baon mo. Akong nagluto niyan. Oh, talaga? Oo. Delikado to ha. Mapapasuko pa yata ang dala kong 100 sa wallet ko ha. Ha? Bakit naman? Baka kasi hindi ako makakain nito. Kailangan bumili ng pagkain sa kantina sa labas. Sobra ka naman. Tinuruan na ako ng kapatid mong magluto ng patbet at magprito ng bangus.
Kaya natitiyak kong makakain mo yan. Lalaking ito, Pag ako ang yumaman, magpapatayo ako ng restaurant ko. Hindi kita pakakainin dun. Oh, si Miss Beautiful lang tatampo ko na. Hoy, siya nga pala. Mamaya nga po, magbihis kayo ng kapatid ko ah. Ha? Bakit? Eh, kakain tayo sa isang mamahaling restaurant. Talaga? Bakit? May pera ka na? Oo naman. Araw ng sahod ko kasi ngayon eh. At tulad ng ginagawa namin ng kapatid ko, kumakain kami sa isang mamahaling restaurant tuwing sahod ko. Kaya, ngayon, andito ka. Kasama ka siyempre. Ano? Patitirahin ka ni Ma'am Aurora sa bahay niya? Habang pinag-aaral ka niya? At hindi ka gagawa ng gawaing bahay? Oo, inay. Yun ang sinabi sa akin. Pero anak, hindi kaya nakakahiya kung titira ka doon at hindi ka gagawa ng gawaing bahay samantalang Yun nga ang sinabi papag-aralin sa ka niya? akin. Bakit bang kulit-kulit nyo? Ang totoo niyan anak kung doon ka titira, paano naman ako dito sa bahay? Mag-isa lang ako. Ang ibig nyo bang sabihin? Ikukulong nyo ako sa mabahong bahay na to? Ayaw nyo ba nun? Papag-aralin ako ni Ma'am Aurora. Huwag naman kayo makasarili, inay. Isipin naman ninyo ang kinabukasan ko. Dahil ang pagtira ko sa bahay ni Ma'am Aurora, nakasalalay doon ang maganda kong kinabukasan na hindi nyo naman kailanman maibibigay. Claudia! Oh, ano pa yung mga dala mo? Ilan po lamang sa mga damit ko. Hindi bali. Madadagdagan natin yan sa mga susunod na araw. Siya nga pala. Nasaan ang nanay mo? Hindi ba't biniling kita na dalawa kayo ni inay mo na pupunta dito ngayon? Sinabi ko naman ho sa kanya. Kaya lang ho, abala siya sa trabaho. Medyo madami ang kanyang labahin Kaya hindi niya ako naihatid dito. Pero sinabi ko sa kanya na ihatid ako dito. Ang tanging pinapasabi lang ni inay, wag daw akong magtatrabaho ng gawaing bahay. Ang totoo nga ho niyan, hindi ako marunong magluto kasi si inay po lahat ang gumagawa. Hindi. Bakit naman kita pagtatrabahuin ng gawaing bahay? May mga kasambahay naman ako dito. Gusto ko kasi na mai-focus mo ang iyong pag-aaral. Maasahan ko ba yan, ha? Maipapangako mo ba yan sa akin, ha? Claudia! Ay naka, paano ba ito? Unti-unti na nahuhulog na yung damdamin ko kay Sunshine. Pero, hindi naman pwedeng ligawan ko siya ngayon dahil may amnesia siya. Hindi niya naman nangyari sa kanya at pagkatao niya. Sabi ng doktor, sa oras na bumalik ang memorya niya, makakalimutan naman niya ang nangyari sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi rin niya ako paalala sa oras na bumalik ang ganyang memorya. Kung pwede ko lamang na ipanalangin na huwag lang sanang bumalik ang kanyang memorya sa ngayon, gagawin ko. Pero magiging makasarili naman ako kung gagawin ko yon. Dahil kailangan pa rin niyang maalala ang kanyang tunay na pagkatao. Ito, naririto na ako sa subdivision kung saan naroroon ang bahay ni na Ma'am Aurora. Kumusta na kaya si Ma'am Aurora? Mula nang tumira si Claudia sa bahay niya di na niya ako tinawagan pa para maglaba. Siguro, si Claudia ang kanyang pinaglalaba. Sa bagay, kung ang paglalaba ni Claudia ang kapalit ng kanyang pag-aaral, bakit ko pa sisitayin? Nang buwan na rin hindi siya umuwi. Kumusta na kaya siya? Si Ma'am Aurora, kumusta na rin kaya siya? Umuwi na kaya ang kanyang anak? Naririto na pala ako sa tarangkahang bakal ng bahay ni Ma'am Aurora. May nagdo-doorbell. Sino kaya yan? Ang mabuti pa,
sisilipin ko dahil wala si Dolor. Ha? Si Inay? Anong ginagawa ni Inay dito? Sinabi ko na sa kanyang wag na wag siyang pupunta dito. Pumunta pa rin. Ang mabuti pa, lalabas ako. Baka makita siya ng matandang si Aurora. Oh anak, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ang laki ng pinagbago ng itsura mo, anak. Anong ginagawa ninyo dito, Inay? Ha? Ay, hindi ka kasi umuwi sa bahay. Siyempre, gusto naman makita kita at makumusta. Kumusta ka na ba? Okay ba ang pakikitungo sa'yo ni Ma'am Aurora? Hindi. Kaya umuwi na kayo. Baka makita pa kayo dito. Palayasin pa niya ako dito sa bahay na to. Anak, hindi naman siguro gagawin ni Ma'am Aurora yon. Kilala ko si Ma'am Aurora. Mabait siya. Inay, mabait lamang siya sa inyo dahil hindi kayo nakatira dito. Pero sa oras na nandito kayo sa loob ng bahay niya na magkasama kayo, makikilala ninyo kung ano talaga ang tunay niyang ugali. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Lagi siyang nagagalit at nagsusungit. Yun naman pala eh. Bakit ka pa nagtitiis dito kung ganon? Umuwi ka na lang. Bakit ako uuwi? Papag-aralin niya ako, hindi ba? At sa susunod na buwan, mag-e-enroll na ako. Kaya tinitiis ko ang kanyang ugali para lamang ako makapagtapos sa aking pag-aaral. At kung talagang mahal niyo ako, huwag na kayong bumalik dito. Dahil sa oras na makita niya kayong pumupunta dito, sigurado pa uuwi niya ako sa bahay. Oh, di nawala lahat ng mga pangarap ko. Kaya umuwi na kayo. Baka makita pa kayo ni Ma'am Aurora. Pagalitan pa ako. Sige na, umuwi na kayo, Inay. Naalala ko na naman ang anak ko. Kumusta na kaya siya? Ma'am Aurora? Ma'am? Oh, Claudia, ikaw pala. Halika, lumapit ka sa akin. Oh, Ma'am. Umiiyak na naman kayo. Naaalala ko lamang kasi ang anak ko. Nalulungkot ako. Dahil wala nang tumatawag sa akin ng mama. Yun lamang ho ba ang kailangan nyo? Ang walang tumatawag sa inyo ng mama? Kung gusto nyo, mama na ang tawag ko sa inyo para muling may tatawag sa inyo ng mama. Sige, ikaw ang bahala kung anong gusto mong itawag sa akin. Siya nga pala. Hindi ba't bukas na yung sinasabi mong opening ng klase ng kolehiyo? Opo. Ito. Ito ang perang pang-enroll mo. Bayaran mo na ang buong semester para wala ka ng alalahanin at makapag-concentrate ka sa iyong pag-aaral. Naku, mama. Ang bait-bait mo talaga. Mahahalikan kita niyan eh. Sige na. Magpapahinga na ako. Ikaw rin. Magpahinga ka na rin. Dolor! Dolor! Ma'am? Ano po yon? May sasabihin po ba kayo, ma'am? Paano ko sasabihin? Ang layo-layo mo. Lumapit ka para masabi ko sa'yo. Pwede mo namang sabihin eh, kahit nariyan ka eh. Dahil may ginagawa ako. At anong gusto mong gagawin ko? Sisigaw ako? Lumapit ka kasi! Bakit ka kasi sumisigaw? Mamaya marinig ka ni Ma'am Aurora eh. Baka kung anong isipin niya. Ikaw naman kasi. Tinawag na nga kita, ayaw mo pa rin lumapit. Oh, naririto na ako. Kalapit na ako sa'yo. Ano bang sasabihin mo? Bigyan mo ako ng tubig. Ano? Tubig? Tinawag mo pa ako at pinalapit sa'yo? Kahit may ginagawa ako para lamang utusan mo akong bigyan ka ng tubig? Oh, ito ang tubig oh. Naririto sa ibabaw ng lamesa. Hinanap ko bang tubig? Ang sabi ko, bigyan mo ako ng tubig. At kung hindi mo pa naiintindihan, buhusan mo ng tubig ang baso ko. Claudia, hello? Ikaw ba yan? Naririnig mo bang sinasabi mo? Abay,
Daig mo pang mag-inang amo ko ah. Hindi ko pa nararanasan sa kanila yung paraan ng pag-uutos mo sa akin. Ang dami-dami mong sinasabi. Buhusan mo na kasi ng tubig ang baso ko at nauuhaw na ako. Manigas ka. Abat, ang bastos nito! Tular! Tular, halika ka na dito! Tular! Ano na kayang nangyari kay Ma'am Aurora? Bakit nagbago ang ugali? Nagbago nga bang ugali o talagang ganun ang ugali niya? Mabait naman sa harapan ng ibang tao ah. Pero sa loob pala ng bahay niya mabanto ang ugali. Ay nako, ang tala talaga o. Pera lang pala ang katapat ng ugali. Ang anak ko, namimiss ko na si Claudia. Pero hindi ko naman siya pwedeng puntahan doon sa bahay ni Ma'am Aurora. At pagagalitan daw siya. Hindi bali, alang-alang sa magandang kinabukasan ng anak ko, ay magtitiis ako. Bakit kaya hindi na nagpapalabas si Ma'am Aurora? Kay Aling Alicia, ko tuloy ang natukang maglaba. Mula nang naririto ang Claudiang yun, di na rin pumunta si Aling Alicia dito. Ano kayang naging usapan nila? Inampun ba nila ang anak ni Aling Alicia na Claudia na ito? Kung umasta daig pa ang mag-ina. Tular! Mayabang na ito. Ano na naman kayang sasabihin? Tular! Pipi ka ba? Hindi ako pipi. Bakit? Oh, nakapagsasalita ka naman pala eh. Bakit hindi ka sumasagot kung tinatawag kita? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Alam mo, nakakairita ka. Ang pangit-pangit mo naman. At nagsalita ang maganda. Bakit? Maganda ka ba? Kung makapanglait ka, kala mo kung sinong maganda ka na eh. Ang pangit naman ang ugali at itsura mo. Oh, may nagdodoorbell. Buksan mo ang gate. Gusto mong ako ang magbubukas ng gate? Sige, susundin ko ang utos mo. Pagbubuksan ko ng gate ang bisita mo at habang binubuksan ko ang gate, ay ikukwento ko sa lahat kung ano ka talaga sa bahay na ito. Ano? Oh, tinatahimik ka. Diyan ka na nga. Pero, hindi pa tayo tapos. Tinatakot ka rin. Pero teka, may naalala ko dun sa suit sa inyong bestida. Parang yun ang damit na hinahanap noon ni Ma'am Audrey. Ay nako, kung ano-anong naiisip ko tuloy. I-off ko pala ngayon. Kakapunta ako sa bayan at mabibili ko na ang kursonada kong blouse. Bakit kaya? Ang saya-saya ko lagi. Walang araw na hindi ako masaya. Mula nang tumira sa bahay ni Sunshine. Bagay na bagay nga talaga sa kanyang pangalan ng Sunshine. Teka. May babaeng malayo pa nakangiti na sa akin. Oh, ang pinsan ko pala. Ay! Sam! Kuya Bay! Sabi ko na nga ba, ang maganda kong pinsan ng kasalubong ko Malayo pa lapat na lapat ang pagkangiti. Kumusta yun, San? Puti mo ngayon Dahil mo yata. Oo, day off ko ngayon. Kaya ako nakalabas ng bahay. Ikaw, kumusta ng pag-aaral mo? Kailan ka matatapos sa pag-aaral mo? Isang taon pansan Gagraduate na ako. Nako, timing talaga ang pagkikita nating dalawa. Ha? Bakit? Day off ko rin ngayon. At sahod ko pa kahapon. Kaya tawang-tama. Banding tayo sa bahay. Asus! Banding daw sa bahay. Style mo, bulok? Pag ganyan ang tirada ng mga pangungusap mo alam ko na. At kung hindi ako nagkakamali, maipapakilala ka na naman sa aking babae. Oo, kaya mamamalingki ako bago ko ipakilala sa'yo ang babaeng pakakasalan ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Magkasama nga kami ni Conrad, pero hindi naman exciting.
Kanina ka pa tahimik, sweetheart. May problema ba? Ramdam ko, ang lalim ng iniisip mo eh. Huy, Ha? layo-layo ng iniisip mo. Magkasama nga tayo pero parang iba yata nga sa isip mo. Pasensya ka na. Bigla lamang may naisip ako eh. Tama ka nga. Dahil si Albert ang nasa isip ko. Kahit sino, pwede mong isipin. Pwera lang ang lalaki ha. Oo naman. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Conrad, mahal kita. Ang ganda-ganda mo talaga, Claudia. Ang ganda-ganda mo. Conrad. Uy, asenso ka na yata ngayon insan ah. May pinta na ang bahay mo. Oo, nakakaya naman kasi sa magiging hipag mo. Kung hindi ko pipinturahan mo. Halika. Nandyan ba si Yasmin? Wala. Asa sulpa yun. Si Sunshine ang nandyan. Yung nobya mo? Nobya ko, naku lamang nakakalam. Ha? Ano? Nobya mo na ikaw lang nakakaalam? Ano yun? Ibig sabihin, ako lang ang nagmamahal sa kanya. Naku, anak ka naman ng tipaklong. Kala ko kung totoo nang makakahigop na ako ng mainit na sabaw. Sa panaginip mo lang pala siya nobya. Oo, kaya huwag ka maingay. Karap mo na siya. Hindi kasi ako nakapagtatapat sa kanya ng pag-ibig ko eh. Ha? Liga, pasok ka. Dali ah. Sunshine! May bisita tayo. Andito yung pisang ko. Sandali lang, nariyan na ako. Papatayin ko lang itong stove at gasol. Boses ni Ma'am Audrey? Akala ko nung una, kung patitirahin ko dito si Claudia, ay may kausap ako palagi. Ganun din pala. Mabuti pa yung anak ko. Kahit palaging nasa labas, hindi ako nakakalimutang puntahan dito sa kwarto ko sa tuwing dumarating. Hindi katulad ni Claudia na bihira kong makita. Kumusta na kaya ang anak ko? Nasaan na kaya siya? Audrey, anak. Nasaan ka man? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. May kumakatok. Sino kaya to? Hindi naman siguro si Claudia. Dahil hindi na siya kumakatok pag pumapasok dito sa kwarto ko. Si Dolor naman, kakatok ka, pero bubuksan na. Ay, teka, baka yung hardinera. May tatanungin naman siguro. Bukas yan! Pumasok ka na. Ma'am Aurora? Alicia! Ikaw! Magpapalit muna ako ng damit ko sandali sa kwarto ha. Habang hinihintay natin si Sunshine. Dito ko lang minsan ha. Okay. Albert, tamang-tama ang dating mo. Nakaluto na ako ng kanin. Ulam na lang. Ma'am Audrey? Oh, may dala ka na bang lutong ulam? O magluluto pa tayo? Oops, may bisita pala kami. Ikaw ba yung sinasabi ni Albert na bisita niya? Ma'am Audrey? Ikaw nga ba to? Ano ka mo? Tinawag mo akong Audrey? Ma'am Audrey, ikaw nga! Ikaw nga si Ma'am Audrey! Ano nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito sa bahay ng pinsan ko? Tagal-tagal ka nang hinahanap ng mama mo ah. Oh, Sen. Pala kaibigan ka talaga, no? Hindi mo na Kuya hinintay Albert, na... paano napunta dito si Ma'am Audrey? Anong ginawa mo sa kanya? Teka. Sinong Audrey sinasabi mo? Siya! Siya si Ma'am Audrey! Ang anak ng amo ko! Ha? Na nawawala! Anak ng amo mo? Oo! Ma'am Audrey, bakit ganyan ka? Bakit parang hindi mo ako kilala? Kilala mo po? Audrey ang pangalan ko? Ano? Audrey ba ang tunay kong pangalan? Ang alam ko, ikaw si Audrey. Maliban lamang kung mayroon kang kakambal na anak ng amo ko. Kasi kamukhang-kamukha mo si Ma'am Audrey. Teka muna. Parang naiintindihan ko na. Kaya kumalma ka lang, ha, pinsan. At parang alam ko na.
ang nangyayari. Alicia, ikaw pala. Akala ko hardinera namin yung pumasok. Lumapit ka sa kama ko. Pasensya ka na ha. At nangihina ako. Siya nga pala. Mabuti naman at nakapasyal ka dito. Bakit naman hindi ka na pumupunta dito? Ha? Lagi nga kitang tinatanong sa anak ko eh. Lagi naman niyang sinasabing busy ka raw. Ma'am Aurora, ipagpaumanhin po ninyo pero talagang miss na miss ko ng anak ko. Kaya ako naglakas loob na pumunta dito. Pinapasok naman ako ng hardinera ninyo. Ito naman oo. Bakit ka naman maglalakas ng loob na pumunta dito? Dati ka namang pumupunta dito. Ako nga ang nagtataka kung bakit hindi ka na nagpupunta dito. Lagi kitang pinapatik sa anak mo para kunin mo ang mga labada mo. Pero laging sinasabi ng anak mo na marami ka raw tanggap na labada. Kaya sa iba ko na lamang pinalalaba ang mga damit ko. Ganun ba? Nauntok sa may kalsada si Ma'am Audrey at nagkaroon ng amnesia? Oo. Dagdag pa dyan ng hindi magandang nangyari sa kanya bago siya kamuntik masagasaan. Kaya, yan. Nagkaroon ng amnesia. Pangalan nga niya hindi niya talaga maalala. Hindi niya alam kung saan siya galing at saan siya uwi. Kaya, dito ko siya dinala sa bahay. Oh, ganun ba? Oo. Gustuin ko man siyang ipagamot pero eksakto lamang ang matrikula ko sa araw-araw na pangangailangan namin ng kapatid ko, pinasahod ko, at trabaho ko. Kung ganun, kailangan palang maipagamot sa espesyalista si Ma'am para madaling bumalik ang kanyang alaala. Wala na akong pera. Kuya Albert, mayaman tong si Ma'am Audrey. Anak siya ng amo ko na super yaman. Ano? Oo. Kaya kung may pera ka dyan, gamitin mo muna para madala mo siya sa ospital. Ha? Ikaw, anong gagawin mo? Siyempre, babalik ako dun sa bahay nila at ipapaalam ko kay Ma'am Aurora ang buong pangyayari tungkol kay Ma'am Audrey. Wala ang anak mo. Umalis na naman siguro. At hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Dahil hindi nagpapaalam sa akin sa tuwing umaalis. Pero kung gusto mo siyang makita, hintayin mo na lamang. Di ko nga alam kung anong oras uuwi. Pero maya-maya siguro nandito na yon. Mabuti nga siguro. Hintayin ko na lang siya dito. Pasensya ka na. Hindi kita maaalok ng kahit anong pagkain dahil hindi kaya ng katawan ko. Ay nako, bakit mabigla kang nanghina? Na-depress ako dahil nga sa biglang pagkawala ng anak ko. Ma'am Aurora! Ma'am Aurora! Dolor, saan ka ba galing at... Ma'am Aurora! Nakita ko na ho si Ma'am Audrey! At nasa ospital siya ngayon! Ano? Dalhin mo ako kung saan ospital mo siya dinala para makita ko ang anak ko. Dalhin mo ako, Dolor! Dalhin mo ako! Nakaalis na si Ma'am Aurora at Dolor para sundan si Ma'am Audrey sa ospital. Naiwan ako dito sa bahay para hintayin si Claudia. Maganda naman pala ang pakikitungo ni Ma'am Aurora Pero yung mga sinasabi ng anak ko parang hindi magkatugma. Sinugundahan pa ng kanilang mga kasambahay dito. Ang tagaluto at tagalinis, sinabing buhay prinsesa ang anak ko. Taliwas sa lahat ng mga sinabi sa akin ni Claudia. Ibig sabihin, nagsinungaling sa akin ang anak ko. Claudia, bakit ngayon ka lang? Saan ka na naman ba galing? Inay, anong ginagawa niyo dito? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka na naman ba galing? Gusto niyo talaga akong ipahamak sa matanda, no? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na bawal kayong pumunta dito sa bahay? Talaga bang sarili lamang ninyo ang iniisip ninyo? At hindi ang kapakanan ko, ha? Si Ma'am Aurora ang nagbabawal sa akin na pumunta dito? O ikaw? Ang matanda, syempre! Sinungaling ka! Inay,
walang epekto sa akin yung galit ninyo. Ang mabuti pa, umalis na kayo bago kayo makita ng matanda. Tingnan mo yung kabasusan. Tinawag-tawag mo lamang na matanda ang taong nagpapakain sa'yo at nagbibigay sa'yo ng marangyang buhay? Umalis na kayo dito, inay. At huwag niyang sirain ang maganda kong buhay dito. Yan ay kung hindi ka palalayasin dito. Ngayong natagpuan na nila ang tunay na prinsesa sa bahay na ito. Ano? Kumusta na kayang pagsusuri kay Sunshine? Pinsan. Sunshine ang pangalan ni Ma'am Audrey. Oo. Oo, Audrey na. Kung Audrey, basta para sa akin, Sunshine. Ang pangalan niya dahil siya yung nagliliwanag sa nalulungkot kong puso. Yun ay kung kilala ka pa rin niya pag bumalik na ang kanyang alaala. Yan na nga eh. Ngayon pa lang nasasaktan na ako. Kaya, mas mabuti pa siguro kung umalis na lang ako. Dolor? Ma'am Audrey? Nakikilala niyo na ako? Oo. At naikwento na sa akin lahat ni Mama. Excuse me. Minsan, eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Yung kinatatakutan ko. Yung hindi na ako makilala ni Sunshine. Kaya alis na ako. Total, hindi naman niya ako kilala eh. E di, magpaalam ka muna sa kanya bilang si Ma'am Audrey. Ma'am Audrey, si Kuya Albert pala. Pinsan ko, siyang nag-asikaso sa'yo habang wala kang memorya. Paano? Alis na ako. Albert, sandali lang. Audrey, bakit? Sabi ni Mama sa akin na naikwento ni Dolor sa kanya ay Sunshine daw ang tawag mo sa akin. Ha? Ikwento pa ng mama mo sa'yo. Oo. At malaking-malaki ang pasasalamat namin sa ginawa mo. At habang buhay ko itong tatanawing malaking utang na loob sa iyo. Kaya't pwede ko bang dagdagan ang pabor na ibinibigay mo sa akin? Pwede mo ba akong bisitahin sa bahay namin lagi? Sunshine? Dahil mapa-Sunshine man o Audrey ako, wala pa rin pagbabago. Kung may nabago man, yun ay ang alaala kong kasama ka. Pero ang damdamin ko, habang kasama ka, ay hindi nababago. Ako pa rin si Sunshine. Pangalan ko lamang ang nagbago, hindi ng nilalaman ng aking puso. Oh, Dolor! Mabuti at bumalik ka na. Saan ka ba nang galing? Linisan mo nga yung kwarto ko. Ikaw pala, si Claudia? Ma'am Audrey? Naikwento sa akin lahat ni Dolor ang ikinilos mo sa pamamahin nito. Kaya gusto ko mang dito ka pa sa bahay tumira. Ikinalulungkot ko. Dahil kawawa pala sa iyo ang mga kasambahay namin. Dahil sa iyo. Isa sa kanila ang gusto nang umalis. Dahil sa paraan ng pagkikitungo mo sa kanila. Kaya sa halip na ang kasambahay namin ang umalis, ikaw ang dapat umalis sa pamamahin nito. Dolor, si Albert pala, nasaan? Andito ako, mahal. May binigyan lamang ako sa kotse. Albert? Oh, Claudia, narinig mo naman siguro lahat ng sinabi ni Audrey. At kung meron mo na akong dapat ipagpasalamat sa'yo, yun ay ang pakipagkalas mo sa akin. Albert? Inay! Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba mabaho ang lugar na ito? Bakit ka bumalik dito? Naroroon ka na sa malaking bahay, di ba? Ayaw mo nga akong paapakin dun eh. Dahil sinasabi mong mangangamoy squatter ang bahay na yon. O bakit naririto ka? Nakakaya naman sa'yo at mangangamoy squatter ka dito. Inay, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na ng mga sinabi ko sa inyo noon. Patawarin niyo ako, Inay. Patawarin niyo ako. Maging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Mangarap man, pero huwag mang-aapak ng kapwa-tao. Dahil ang buhay ay parang gulong. Kung minsan ay nasa ilalim, kung minsan
ay nasa ibabaw. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.